Gandang umaga po sa atin pong lahat. Pwede po natin bigyan ng isa pang papuring palakpak ang Panginoon. And pwede ba natin batiin yung pwede po maabot ng ating mga pagbating ngiti and bless them with our smile. Lahat po tayo ay na-bless in one way or another na isang member ng ating family. Pwede yung ating member sa family ay yung ating tatay, nanay, anak, asawa, kapatid. Sa ating prayer of thanksgiving, please think of at least one or two things na naging ambag sa atin ng isang member ng ating family. Pwede natin gawing spread. Pwedeng kay tatay, ganito, kay nanay, kapatid, sa anak, sa magulang. And then, dali natin sa Panginoon sa panalangin. Pasalamatan natin. Maybe we don't have a perfect family. But surely meron at merong kabutihan na natanggap tayo sa ating miyembro ng pamilya. Dali natin sa Panginoon sa panalangin. Let's bow our heads and let's all thank the Lord in prayer. Salamat po sa iba't ibang miyembro ng aming pong pamilya na naging nakapag-ambag po sa amin pong buhay ng isa, dalawa, higit pa na mga magagandang bagay. Salamat po sa aming tatay o nanay, hindi man sila perfect, aming kapatid, aming asawa, aming anak, aming magulang, o aming lolo at lola o aming apo, o sino man na miyembro ng aming pamilya. Maraming salamat po, O Diyos. Surely marami po pag pinagsama-sama, napakarami pong mga kabutihan ng aming natanggap, galing po sa kanila. Dalain po namin, O Diyos, na higit na mabless ang buhay ng mga tao na ito kung sila'y buhay pa, at dalain po namin maranasan pa ng higit nila ang inyong pong biyaya, pagmamahal, ang inyong pong kapayapaan, kagalakan, karunungan. Salamat sa pamilya na kinabibilangan naming lahat, ang pamilya ng Diyos, at kayo ang aming Ama. Salamat po sa pagmamahal at dalangin po namin sa aming pagpapatuloy sa pagbubulay-bulay ng ilang katotohanan. Kayo po ang tunay na mangusap sa amin sa magitan ng inyong Espiritu Santo. Magpatibay, magpaalala, magbigay ng bagong kapahayagan. Salamat lahat po ng ito, Panginoon, ay spiritual na pagkain ng aming kaluluwa, magbibigay na higit na sigla, kapangyarihan, lakas sa amin. Salamat po, Diyos, sa inyong pagkilos at kayo lang ang patuloy na may tanghal sa aming kalagitnaan. Ito po, Diyos, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, tuloy po natin yan. I-collage ko lang po yung mga dinaanan natin pong tatlong topics sa atin pong series very quickly, pati yung verses very quickly, bago tayo dumako sa atin pong topic for today. Tinalakay po natin yung becoming a true, loving disciple of Jesus. Dahil wala naman tayo ibang pupuntahan, kundi maging totoong disipulo at maging mapagmahal na tagasunod ng Panginoong Jesus. And level up and keep leveling up. Kasi ang journey ng life hindi dapat nag-stagnate, hindi dapat humihinto, patuloy na lumalago ng lumalago sa maraming areas, kung hindi man sa lahat ng areas ng ating buhay. But the more areas of life na kaya nating i-level up, at i-level up and i-level up from glory to glory, the better for us. At not only for us, but the better for our family,
the better for the people na dinala ng Panginoon sa ating buhay, like yung ating mga empleyado siguro, kasama sa company, or kasama sa school, or sa community. Also, the better for them and also for the church. And then last Sunday, tinalakay natin ang topic na kagaya ng gusto mo. Na yung gagawin mo sa iyong kapwa mo, ang benchmark, ang standard, ay yung panuntunan, ano ba yung gusto ko kung ako yun nasa sapatos niya? At tinalakay po natin yan. And very quickly, the verses, or today, talakayin natin po yung paksang collab with the boss. Magko-collab tayo sa ating boss, walang iba kundi ang ating Diyos. Alam niyo po yung collab, di ba? Yung salitang millennial yata yan, ano? Or Gen Z na salita. Yung collab ay collaboration, meaning partnership. Gawin natin yung trabaho magkasama, no? Parang ginagawa ng mga YouTube influencers, mga vloggers, nagko-collab sila, meaning joint force. So in the same manner, tayo magjo-joint force sa ating Ama sa Langit. Magko-collab tayo sa Kanya. Ang mga verses na dinaanan natin ay na mga commandments ng Panginoong Yesus, nakatalakay na tayong tatlo. Ito po yung random, hindi po ito sunod-sunod. So una, Mark 11:25, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo. I hope, and I also believe, marami na po sa atin na nag-a-apply na ito. For some, this is very challenging, at for some, naging exciting po itong journey na ito, pagsunod sa utos na ito, na magpatawad. Bago tayo manalangin ng kung ano-ano, ay patawarin naman nagkasala sa atin. Matthew 5:48, you must always act like your Father in heaven. Ito yung ating next commandment na tinalakay. Like Father, like children. So kung ano yung Ama, mabuti, mapagmahal, creative, mahabagin, puno ng joy, at iba pa, dapat kumilos tayo, umakto tayo, kagaya ng ating Ama sa Langit. Pangatlo na tinalakay nating commandment, Matthew 7:12, gawin niyo sa inyong kapwa, ang nais ninyong gawin nila sa inyo. And today, our text is in Matthew 6:33. Palagay ko po, ano to? Lifetime verse ng marami sa inyo, no? Marami na ako narinig ng mga tao, lifetime verse nila, ang Matthew 6:33. Pero titingnan natin sila sa ibang mga translations. First, basahin natin sa CEV. Pwede po ba natin basahin sabay-sabay ito po? But more than anything else, put God's work first and do what He wants. Then the other things will be yours as well. So again, ating pong topic, collab with the boss. Collaboration. Hindi lamang tayo nagko-collab sa Kanya. Siyempre, pa nagko-collab tayo sa Kanya, nagko-collab din tayo. Collaboration with each other. We partner. We work together para gawin yung work ng ating hari, ng ating boss. Doon sa kingdom work. Tawagin natin kingdom work yung mga work na yon ng atin pong Ama. So collab with the boss. The boss is the Lord, our God, the King. Sa ibang translation, sa Amplified Version, ang Amplified Version maganda pong tinitingnan kasi pinapalawak niya, no? Parang amplifier, no? Amplifier, pinapalawak niya yung effect ng sound. So in the same manner, gusto ng mga scholars ng Bible version na ito, napalawakin, kaya may mga dagdag sila naka-parenthesis, para mas makapture natin yung ibang angulo ng verse. So let's read from the Amplified Version. Sabi rito, but first, and most importantly, seek. Sa pinaliwanag nila, meaning aim at. Kumbaga sa baril, itutok mo, nakatutok ka, aim at. Kumbaga sa basketball, nakatutok ka, o pana, naka-aim ka, dapat malinaw ang yung aim. So ang aim daw natin ay His kingdom. Seek, aim at, strive after. Ito yung habol-habulin natin. Kung halimbawa, naghahabol ka sa babae, o naghahabol ka sa isang promotion, or sa isang sale, ito yung hinahabol-habol mo. Yung kingdom of God. And His righteousness. At yung righteousness, pinaliwanag nila, ito mga scholars na ito. Meaning, yung paraan ng paggawa ng ating Diyos. His way of doing and being right. In other words, the attitude and character of God. Yung kanyang ugali, no? Yung kanyang mga katangian. And then all these things, may promise, all these things will be given to you also.
This is beautiful. Kasi ito yung commandment na nandito na agad, yung reward, yung promise. Still another version sa New Living Translation or NLT. You can read with me, no, if you like. Matthew 6:33, seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Sabi, hanapin daw natin yung paghahari ng Diyos above all else. Meaning, we seek something else. Many other things hinahanap natin. Di ba maraming sinisik tayo. No? Siguro hinahanap natin validation. We seek recognition. Or we seek promotion. Or we seek wealth. O hinahanap natin ay health. O yung iba hinahanap ay relationship. Romantic relationship. O hinahanap natin ay restoration. O hinahanap natin ay kapayapaan. Marami tayong hinahanap. We seek so many things. Right? We seek so many things. Pero sabi ni Jesus, here's the tip. Above anything else, seek God's kingdom first. Yung paghahari ng Diyos ang unahin natin. Above all else. Hindi ko po makakalimutan, in relation po sa verse na ito, yung senior na illustration ng isa naming youth leader, nung mga 16 years old pa kami, no? 16 years old, so that was like 10 years ago, no? No, 16 years old kami. Sabi nung youth leader namin, biro lang yan, baka naman nakala nyo, 26 lang ako, no? Pero okay lang yon. Pagka naniniwala kayong 26, free Starbucks po mamaya. Hindi ko makalimutan yung kanyang illustration, yung aming pong parang youth president. Sabi niya, alam nyo, ang magandang illustration dyan sa seek ye first the kingdom of God ay yung polo at botones. So, alam niyo itong polo at botones, sabi niya, it's the first button that counts. Yun yung seek ye first. Yung kauna-unahang botones, yun yung kingdom of God. And then, yung mga sumunod na botones, yun yung everything else. So, dapat yung unang botones, ang pinakamahalaga. Kung nagbobotones tayo mula pataas, pababa. Okay? So kasi pag nagkamali ka ng botones doon sa taas, namali siya ng lugar, yung mga susunod ay ang laki ng chance na merong mali. Pwedeng tumama yung pangatlo, pang-apat na botones, pero somewhere down the line, may tatambok. Right? May tatambok. May lilito na pangit. Hindi mo gagustuhin yung lumakad na nakatambok yung polo mo. Hindi siya maganda. The same manner. Minsan nakala ng mga tao, okay yung mga ginagawa nila, pero hindi nila inuuna ang Diyos sa kanilang buhay. Mukhang okay lang. Pero somewhere down the line, may tatambok, ibig sabihin may hindi maganda, may lilitaw na hindi maganda sa buhay. Na-observe po ba natin yan? Minsan nakala nila okay na okay. And then saka sila magkakaroon ng crisis kapag yung tambok na yon or kaguluhan, lalo na hindi pa tayo mga Christians, right? Na hindi pa tinatanggap ang Panginoon bilang hari ng ating buhay. So, ginagawa natin yung alam natin dapat gawin. Pero lahat yun, everything else, except yung kingdom of God. And doon nagkaroon tayo ng crisis moment, nare-realize ng marami, kailangan ko ang Diyos. Kailangan ko magbalik loob sa Diyos. Parang yesterday, meron akong counseling, tapos sabi niya, ang gulo-gulo ng buhay ko, pastor, na nasa Saudi. So, sino lang ang mag-aayos talaga? Ang Diyos. Minsan kailangan nating parang ma-hit natin dead end, karoon tayo ng crisis, ma-realize natin, mali pala yung unang botones ko. Masyado kong inuna ang pera, masyado kong inuna itong aking girlfriend o boyfriend, masyado kong inuna itong aking career, masyado kong inuna yung sasabihin ng tao. Pero hindi ko naisip na unahin muna yung paghahari ng Diyos sa aking buhay. And then nagkakaroon ng realization. At pag inuna natin yung first button, inuna natin ang kingdom of God above all else, sabi ron, He will give you everything you need. Yung sinisik natin na validation, recognition, promotion, trabaho, wealth, relationship, kapag kaya na yung valid need, kung yan ay lehitimong pangailangan, ang promise ni Jesus, ito ang dynamics, ito yung formula. It's a formula, parang
algebraic formula or geometric formula or mathematical formula. Pag tama ang formula mo, ito ang lilitaw mong resulta. Matatanggap mo yung kailangan mo at the proper time. Siyempre, may timing ang lahat, right? He makes all things beautiful in His time. Ibibigay niya kapag nasa ayos. So, unahin muna yung paghahari ng Diyos. Well, this requires trust. Maraming mga tao nahihirapang magtiwala. Totoo kaya yan? So, kailangan maka-level up. At the more na nagle-level up yung ating trust, yung ating faith sa Panginoon, the more na nakikita natin na totoo po ito nangyayari. Dito po tayo nagkakaiba-iba. No? Yung level ng ating trust, level natin ng engagement sa Panginoon, level na ine-engage natin yung mga promise niya. Doon nagkakaiba-iba actually ang mga tao sa mundo, maging ang mga Kristiyano o yung mga tagasunod ni Jesus. The more na napapractice natin ang ating faith, parang faith muscle, the more na mas nagiging skilled tayo sa mga iba't ibang challenges sa buhay. Kaya dapat dinedevelop yung ating faith muscle. Kasi muscle din po yan. Hindi lang po ito ang ating muscle, pati yung ating faith ay muscle din po. So pag na-develop, the more na nagiging amazing, ang ganda ng katotohanan na ito nangyayari sa atin. Na masasabi natin one time, totoo pala talaga. Pag inuna mo ang paghahari ng Diyos, ibibigay niya yung lahat ng pangailangan. Do you agree na dito tayo nagkakaiba-iba mga tao? Yung level ng engagement natin, ng faith, ng trust sa Panginoon, yung relationship sa Diyos, yes, dito tayo nagkakaiba-iba. Kasi iba syempre, andap o kaya natatakot, o kaya 20% lang, 50%, 70%. Pero okay yun kung nagto-20, nag-50, 70, nag-grow. Hanggang sa talagang ang taas ng level ng faith natin, at damang-dama mo ang pintig ng puso ng Panginoon, kumbaga, alam mo yung galawan ng Diyos, alam mo na ibibigay niya. It's just a matter of time. Para yung message natin last year, I know it's coming. It's coming. Parang order sa restaurant, wala pa in-order mo halimbawang afritada or escargot, no? Whatever. Suso lang pala yung escargot. No? Hindi pa dumarating. Pero yung natatakam ka na, alam mo. Pero alam mo, it's coming, inihanda lang. It's being prepared doon sa kusina. So same din po sa atin. It's coming. Inihahanda lang doon sa kusina. You know that. Pag nagle-level up ang faith, alam na alam mo at hindi ka talaga matitinag, na ipagpasalamat mo na yan. Lord, salamat po. Dadating na. Parating na. Ang gandang illustration, no? Gamitin natin illustration ang pag-aalalahanan natin. Seek first the kingdom of God. It's the first button that counts. Yung unang butones ang pinakamahalaga. Tama naman, di ba, sa polo? Pag nagkamali ka sa unang butones, pwede magkamali-mali. Somewhere down the line. So sa umaga, maganda ina-apply po natin yan. Paggising sa umaga, every day. Di ba hindi naman natin alam kung buhay pa tayo bukas? So paggising natin, at meron tayong bagong buhay, una, pasalamat muna tayo, yung pinapractice natin. Lord, salamat po. Tapos isip ka ng 3, 5, 10 bagay na pwede ipagpasalamat. Remember, million yan. Million yung pwede may ipagpasalamat. Isip ka lang 3, 5, 10. Ang ganda na nun. Ang ganda ng setting nun. And then, pray ka na. Then, magkaroon ka ng time with the Lord. Kasi inuuna mo siya. So nakikinig ka. No? Parang tatanungin mo na ang Lord. Lord, ano po yung gusto mong sabihin sa akin? Very important. Ano pa bang gaganda na pagpapakita na inuuna mo siya per day? Kundi yung unahin mo siyang kausapin. Lord, salamat, buhay po ako. Ikaw ang gusto kong unang kausapin kasi binigyan mo ako ng gift, ng life. Ng gift ng naramdaman mo, gumagalaw ang braso mo, no? Malakas ka. Gift of strength. Usap po muna tayo, Lord. Yan, seek the kingdom of God, right? Pero I'll be honest with you. Ang una ko pong nadadampot, no? By autopilot, parang yung force of nature, yung kusa na automatic, una kong dinadampot ay cellphone. Sino po sa inyo rin magiging honest kagaya ko? Ang unang nadadampot ay cellphone. Di ba parang automatic na kasi eh. Una mo yung kinakapa akong ganyan, tapos parang, kasi antok-antok ka pa nun eh, tapos buksan mo, kita mo, Facebook, Messenger, Instagram, Google. Sino ba nanalo sa NBA kahapon? Yan. Tapos, mga news. Maya-maya, dahil ikaw naman ay connected sa Lord, eto hindi tayo makatakas dito. Dahil mahal na mahal ka ng Panginoon ng banal na Espiritu, mangungusap yon. Ako, lagi ko nararanasan. Bakit cellphone na naman hawak mo agad? Pwede naman yan mamaya Ay, oo nga po pala Lord. Sige, mamaya na. Maitabi nga yung ganyan. Katabi mo, no? Lapit lang. Parang gusto mo ulit balikan.
Malayo-layo ka na nga ng todo para mamaya ka na. No? Naranasan niyo po ba yung ganon? You'll experience this kasi ang auto-program natin talaga, connected na tayo sa mga gadgets. This is the gadget generation. Hahanapin at hahanapin mo yan. Kailangan natin ma-develop ang bagong program, bagong autopilot na ang una natin ginagawa ay mangusap sa Diyos, makipag-usap. And you know why? The best time makipag-usap sa Diyos ay kapag galing tayo sa isang malalim na tulog, then papunta tayo sa pagiging hyperactive, yung gitna nun, yung parang medyo antok-antok ka pa. No? From delta o theta brainwave, pupunta ka ngayon ng alpha muna bago ka mag-beta. Ito, naka-beta tayo, active ang brain natin. Okay na, nosebleed kayo sa mga beta, theta. Okay naman, nosebleed muna, maunawaan nyo rin yan balang araw. No? So from very, very low brainwave, pagka nasa delta o theta sleep, pupunta ka ng alpha. Bago ka mag-beta, yung alpha, mabagal pa yan kasi antok-antok ka pa eh. No? Ang ganda niyan. Kasi yung alpha brainwave, yung moment na nakakalikha ng tula, ng awit, nobela, nakakalikha ng mga invention, hinahabol yan ng mga tao na nakakaintindi ng brainwave pattern, ng anatomy nila. So yun yung magandang moment kasi very creative yung tao, yung poet, yung singer o sino man. Ito yung moment na maganda makipag-usap sa Diyos, na makapag-receive tayo ng mga message sa Kanya. Napakagandang moment po. Pati yung pagtulog. Ang problema lang sa pagpatulog ka na, baka matuluyan ka makatulog kasi. No? At least ito, pagising ka. So, unahin natin ang Panginoon. At ang ginagawa ni Jesus, pagkagising niya, ang inuuna niya ay ang Father. Okay? Very important. Maraming tao, akala nila, kalugihan, kabawasan, itong ginagawa nito. Hindi po. Mas lalo kayong lugi, mas lalo kayong kabawasan pag hindi tayo magbibigay ng time with the Lord. Very important po yan. Yung iba naman, nakala pag magpe-pray, kailangan salita ng salita. Salita ng salita. Prayer request, prayer request, prayer request. Pasalamat, 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 prayer request, prayer request. Wala naman pong masama doon. Pero pagkatapos noon, tigil na. Hindi sila sanay tumahimik. Hindi sila sanay tumahimik na yung prayer is silence. Time of meditation. Part yun ng prayer, ng quiet time. Naaasiwa sila. Mga kapatid, wag po tayong maasiwa na tayo po ay tumatahimik ng mahaba-haba. Kasi pag hindi ka tumahimik, parang pa nagkukwentuhan, pag ako salita ng salita, maiintindihan ko ba yung kausap ko? Hindi. Kasi ako yung salita ng salita. So para maintindihan ko yung kausap ko, ano kailangan kong gawin? Tumahimik. In the same manner, kailangan natin mabigyan ng time na tumatahimik lang tayo at maganda yung time na yung ating brainwave ay naka-alpha. Mabagal lang siya. Yun yung moment ng creativity. Moment ng creation, meaning, pagka-creativity, panahon din ng creation. Kakalikha ka ng ideas, meron ka mga naisip, nadudugtong-dugtong mo, natatahi-tahi mo yung mga God na karaan, tinutulungan ka ng Diyos. So spend time. Meron pong isang book author, taga-India po siya, isa siyang doctor, ang dami niya nagawang libro, 100 books, at marami siyang tulungan, dami niya ng bansang nalakbay, 100 of countries, more than 100 countries, and well sought out sa mga bigating university. At nakagawa ng 100 books. Sabi niya, kasi sa Instagram, sinusundan-sundan ko sa kanila, may mga maliliit na kasi seconds lang. Sabi niya sa Instagram, I spent 2 hours noong tinatawag nating quiet time. 2 hours. That's why nakagawa siya ng 100 books. Kasi saan ka kukuha ng inspiration ng 100 books kung hindi ka makikinig? Ang hirap pong gumawa nun. So, nararating mo isang level ng iyong pagkatao na hindi mo mararating kapag lagi ka na lamang para, on the go. No? Wala na mas on the go. Pero dapat may balance. May balance ng moment ng silence to receive from the Lord. So, everyday, maganda pong gawin yon. Saka maganda everyday, ang tinatanong po natin, kasi hindi man natin alam kung buhay pa tayo bukas. And I got this also from Instagram na vlog, another quick, a few seconds lang din. Sabi ng another book author from America, sabi niya, I always ask, at maganda tinatanong din natin, God, marami siyang audience na hindi naman Christian. O anong tawag niya man, universe or source, whatever. Pero siyang tawag niya ay, God, how do you want me to show up today? Sa akin, powerful yun, ha? Lord, how do you want me to show up today? Paano niyo ako gustong, paano ko i-reflect ang sarili ko, anong gagawin ko today
So tinatanong niya yon. Lord, sino yung mga tao na gusto niyong ma-impluensyahan ko, maabot ko ng pagmamahal ninyo, maabot ng inyong biyaya, maabot ng inyong karunungan, ng inyong liwanag? Tinatanong niya every day. It's a good question to start the day. Meaning, we seek the kingdom of God. Kasi yung kingdom of God is the kingdom of love. At gusto mong i-share yung love na yon. The kingdom of God is the kingdom of wisdom, enlightenment. Gusto mong i-share yung light na yon. At pag nakita ng Lord na ginagawa natin yan, kita po ba ng Diyos yun? Nakikita niya yung mga tao na talagang porsigido, na hanapin ang paghahari niya, yung kalooban niya, yung work niya, willing mag-collab with the boss, mag-collaborate to partner. Alam niya, alam ng Diyos, kitang-kita niya. At pag nakikita niya yung mga ganun, ibinibigay niya. Sinoshow niya, anak, heto, meron taong pwedeng tulungan, merong ganitong gawain na pwedeng buuin, merong ganitong foundation, meron kang pwedeng mag-partner gito, o pwede mong, ang dami pong possibility. But it's you, no? Iba-iba po tayo. Pero mahalaga may moment tayo na ganun. And then ang promise, and He will give you everything you need. Yung ano yung kailangan natin, ibibigay niya. Yung everything you need, may mga needs tayo na alam natin, pero may mga needs tayo na hindi pa natin alam. Yung mga needs natin hindi na alam natin, halimbawa, Lord, need ko po ng relationship. Gusto ko po ng kapartner sa buhay. And then meron kang isang tao na talaga doon ka nakafocus. Pwede ganito mga kapatid. Alam ng Diyos na kailangan ng relationship, okay? Alam niya yung emotional need mo. Pero itong tao na ito, alam niya, moving forward, years later, magkakaproblema kayo, magkaklas kayo, kasi ito palang tao na ito, ibang-iba ang kanyang faith conviction. Masyado sa isang aggressive na religion, magkakontra kayo, magbabangga kayo balang araw sa pagpapalaki ng anak, kung saan kayo magsisimba, etc. Kaya hindi bibigay ng Diyos, parang na broken-hearted ka, pero that doesn't mean hindi naintindihan ng Diyos yung need mo for a relationship. Are you following? Alam niya yung need mo for a relationship, pero sabi ng Lord, I have someone better for you. Maghihintay ka lang. Just a matter of timing. Iniisip mo itong work na ito. Tapos biglang, ano yun, ba't parang sandali lang, off na ako sa work. Naghusay naman ako, pinaghusayan ko sa work. Maybe, may ibang work na better for you ang Lord. Kasi alam niya ang yung need. Ibibigay niya yung need if you seek the kingdom of God. This is the formula. This is the secret of life. Binibigay ni Jesus. It's the first button na uunahin natin, yung paghahari ng Diyos sa ating buhay. And the best way to reveal that is paggising sa umaga, bago ang cellphone ay unahin mo na yung habang inaantok-antok pa. Kaysa kumuha mo na, iba naman kape kagad, kape. Kasi pag bumaba ka na, hindi ka na alpha eh. Kasi ano ka na eh, mag-active na yung mind mo eh. Mas maganda yung relax mode ka pa lang. Pagbaba mo kasi, ang dami mo na makikitang mga, marami ka na makikita sa bahay. Baka mamaya gawin mo na yon, hindi ka na makapag-pray ng maayos. So sa paggising mo pala, pagmulat, samantalahin mo na yung chance na yon. O, naka-alpha ako. Hindi ko naintindihan yung alpha ni Pastor Nosebleed ako. Basta naka-alpha yata ako. then magpe-pray ka na. And then, spend time with the Lord. Start kahit 5 minutes muna, 10, 15. Then pretty soon, ma-enjoy mo na yung time na yan. Mag-a-adjust ka na mag-a-adjust. You can have 30 minutes, 1 hour. At pagka later on, mas established na yung mga schedules mo, siguro kaya na rin natin yung 2 hours na ginagawa nung tao na yon. Meron tayong mga hindi alam na needs. Di ba nung hindi pa tayo mga Christians, hindi natin alam na need pala natin ng ministry. Pero nung hindi pa tayo Christian, wala sa concept natin yung ministry. Pero naging Christian tayo, later na-realize natin, need ko pala magkaroon ng ministry kasi through the ministry, mailalabas ko yung aking spiritual gift. Mapa-fine-tune ko, magagamit ko yung spiritual gift ko at mapagbubuti ko, yung talent ko, pwede siyang lapatan ng kasiyahan ng Espiritu ng Diyos, maging ministration siya. And then, mas huhusay ka ngayon. Mas huhusay ka. May mga tao na feeling nila, yung need nila halimbawa na, kunwari, bungalow. Iba sa atin, syempre, malalaki bahay dito. Yung iba, mga need ay bungalow. Iba-iba needs natin. Halimbawa, need mo bungalow. Lord, kahit bungalow. Pero, feel mo, hindi ka deserve. Ay, baka masyadong malaki yun, Lord, yung bungalow. Lumalaban yung puso mo na masyadong malaki yun. Baka hindi bigay ng Diyos. Naku kapatid, sana hindi ganon.
Maganda tingnan natin yung canvas ng universe. Pag tingnan mo yung canvas ng universe, ng trillions and trillions of mga planets, yung solar system, ito pong planet natin, solar system, hindi po makikita, no? Ni tuldok, hindi lilitaw. What's the point? Hindi po big deal sa Diyos kahit anong hinihingi natin dito. Hindi po big deal. Basta po need, ha? Basta need, basta kailangan. Hindi po yun big deal. Kahit po yun material needs. Hindi yun ipagkakait ng Diyos. Baka meron sa inyo rito ang conditioning sa inyo. Bad yan. Basta pera, basta material na bagay. Makamundo yan, bad yan. Kapatid, nilikha ka sa isang material world with a material body. Hindi bad ang material things, basta hindi ginagamit sa kasamaan. Amen? Deserve mo yan, kapatid. Binibigay yun ng Diyos. Privilege mo yan. Genesis chapter 1. Be the master, be the ruler. Blessing yung earth, binibigay sa tao. So kailangan natin ayusin yung atin pong mindset. Sabihin mo, Lord, salamat po. Dahil kayo mapagmahal, naging deserve ko, bungalow. No? Pero dahil inuuna mo ang Diyos sa iyong buhay, meron kang kapayapaan, meron kang pagmamahal, and then yung katalinuhan mo nag-i-improve kasi kingdom of enlightenment yan, wisdom. So in-improve mo yung iyong skills, nag-aral ka. And by the way, kung may mga estudyante rito na kaya mong mag-master's degree, mag-PhD, lalo mga bata pa tayo, go ahead. Kapag halimbawa, wala na tayong kakayahan sa mga ganyang colleges, kahit TESDA or magpa-tutor ka lang sa isang tao, isang mekaniko, isang karpintero, isang negosyante, learn more and learn. Kasi part ng kingdom of God is excellence. The kingdom of excellence, the kingdom of enlightenment, the kingdom of wisdom, the kingdom of love, joy, and peace. Pag itong essence ng kingdom of God, ng paghahari sa buhay mo nagmamanifest, di ba kapag payapa ka, mahusay ka, mapagmahal ka, hindi ka maangas na kasama, anong tendency ng mga tao sa trabaho o saan man, sa negosyo? Di ba lalapit sa'yo? And then yung market value mo, habang nag-aaral ka, humuhusay ka, bumababa, tumataas. Tumataas. So kapag halimbawa binibigay mo mahusay, babalik sa'yo magandang return. Parang sabi ni Jesus, give and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over your lap. Magbigay ka ng husay, ibabalik sa'yo ngayon, halimbawa, financial gains, siksik-liglig, umaapaw. Kaya nga, di ba, halimbawa, mga music talents natin. Lalo, ang daming mga Christian ngayon, na mga nasa music industry. In-improve nila na in-improve yung kanilang craft. Di ba, susunod, ang lalaki na nung kanilang talent fee. May mga weddings akong pinupuntahan. Sabi nila, itong host na ito, hosting ang kanyang talent, no? Hosting, certain amount. Let's say, kunwari, dati hosting niya, 5,000 lang. And then, in-improve yung kanyang craft, yung kanyang kakayahan, nag-grow, nag-learn, and then, nilakasan ng loob, kasi pag di mo naman nilakasan ng loob mo, hindi ka naman mag-grow. Nag-grow siya na nag-grow, nakakilala siya. And then, may mga nakakakitan sa kanya, iba't ibang mga tao, mga artista, mga celebrity, etc. And then, yung rate niya ngayon, ang taas na. Sabihin natin, kunwari, hindi ito accurate, ha? Sabihin na natin, per hosting niya, 15,000 na. Kunwari, tumaas na ng tumaas. Dati, mag-tutor ka, halimbawa, public speaking. Sisingil ka lang halimbawa ng 1,000 pesos, no? 2,000, 5,000 pesos. Pero may mga dati na pakalat-kalat lang sa kalye, nag-grow, hindi nga nakatapos ng college, pero nag-aral. Ngayon, ang isang public speaking session niya ay 10 million per year. Isang tao. Tumataas ang market value. Kasi nag-aaral. Hindi niya nilimitahan ng kanyang sarili, hindi ko na kaya, wala na ako matututunan. Hanggat buo po ang mga brain cells natin, marami pa po tayong matututunan. Wala tayong matututunan, pagpatay na ang ating brain cells. Amen, not amen. Right? Exciting po ang life. Huwag po tayong mag-stack up sa isang lugar. We can learn some more. Yung makapagbasa ka lang 15 minutes per day ng something, kahit konti, kahit 0.1% yan, katagalan niya, magugulat ka, ang dami na niyan. Parang alikabok. Kaunti lang dati. Maya-maya, after 1 month, makita mo, kapal na ng alikabok dito. Alikabok lang yon. So, mayroon kang natutunan, halimbawa, isang vlog, 10 minutes, 15 minutes, mga tutorial, etc. After 2 years, ang bilis ng 2 years, ang dami mo nang alam. Better still, yung may certificate. Kung makakawa tayong certificate. Part po yun, pag ina-allow natin yung paghahari ng Diyos sa ating buhay. You gain respect, and then, bukod sa meron kang peace, joy, meron kang wisdom, maraming blessings. So again, every day tanongin natin, Lord, pagising mo, no? How do I show up today? Same as yesterday? Same as last week? O meron bang something na iba?
Ako naniniwala po ko, kakausapin tayo ng Diyos. Basta ready po tayong magpakausap. Kaya lang hindi natin naririnig ang Diyos kasi tayo po yung salita ng salita. Kahit naman sa kwentuhan, pagka salita ng salita, hindi mo maririnig yung kasama mo eh. Pero pagka willing ka makinig, tumahimik, huwag tayong maasiwan ng tumahimik. No? Sa sobrang bilis, pacing ng mundo ngayon, sobrang bilis, huwag tayong matangay ng matrix, kumbaga. Alalahanin mo pa rin yung conservative, old school type ng being silent in the presence of the Lord. Seek first the kingdom of God. This is for your betterment, for my betterment. Para sa benefit natin. Bakit sa benefit natin? Why? Kasi ang promise, He will give you everything you need. Sinong ayaw niyan? Gusto po natin lahat yan. Validation, recognition, health, wealth, work, promotion, relationship, bahay, etc. Kung ano yung need. Basta need, ibibigay ng Diyos. Ano po ang kailangan lang? Seek the kingdom of God above all else. Assignment po, subukan niyo po tomorrow. Baguhin natin, magsingit tayo sa schedule natin na meron tayong moment of silence, thanksgiving and then silence, meditation, bago tayo mag-pray. Subukan niyo lang po. I-practice po natin. Okay? Okay lang po bang assignment yon? Subukan po natin, simulan natin. Sa akin po, may mga nagre-report na, sabi, Pastor, nung ginawa ko po yung sinasabi niyo, halimbawa po yung journaling and meditation, nagkasunod-sunod po yung blessings. Natuwa po ako nakakarinig ng testimony from our brothers and sisters. No? Gawin lang po natin yung naririnig natin na pwede nating apply. Yun din po yung susi. Do it. Kasi pag nanatili sa isip natin, sayang. Do yung pwede na nating gawin. Sa Tagalog po, Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang ano daw po? Ang kaharian ng Diyos. The kingdom of God. At ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang ano daw po? Lahat ng mga bagay na ito. Kaya ba natin paniwalaan yan? Hindi naman kagad overnight, syempre. May mga timing po. Kaya natin paniwalaan na kayang ibigay ng Diyos lahat ng mga bagay? Yes, may mga nagte-testimonies na ganyan. Na lahat ng kailangan nila ay binibigay. It's a matter of practice. Kailangang ma-elevate, ma-strengthen ang ating faith. Ano ba yung kingdom of God? Luke 17:21, Jesus said, the kingdom of God is within you. Uy, sa akin pala. Sa iyo pa. Tingnan mo yung katabi mo, nasa kanya pala yung kingdom of God. Sabi mo, yung kingdom of God nasa iyo. Okay? Kasi ay na-assume natin lahat tumanggap sa Panginoon dito. Pag tinanggap mo si Jesus ang King of Kings, remember, kung nasaan ang king, nandoon ang kingdom. Ulitin ko po yon. Kung nasaan ang king, nandoon ang kingdom. Nasa iyo si King Jesus, nasaan ang kingdom? Nasa puso mo. So kapag ikaw hinaano mo yung kingdom of God, titingnan mo lang yung buhay mo. Tatanungin mo lang si Lord, si King Jesus. Pero sabi namin Jesus, pati ang Ama, ang banal na Espiritu, titira sa atin. So parang kinakausap mo lang yung nasa loob mo. Boss, Panginoon, aking Diyos, aking Ama, ano po yung gusto nyo na gawin ko? Your will be done on earth as it is in heaven. Sabi sa NIV, Jesus said, the kingdom of God is in your midst. Nasa kalagitnaan daw natin. Kasi pinapakita nito ng mga version, yung iba't ibang angulo nung sinabi ni Jesus. Pag sinabi in our midst, parang yung sabi ni Jesus, for where two or more are gathered in my name, there am I in the midst of them. So tayo higit sa dalawa. Sa kalagitnaan natin, ang Panginoong Yesus. So kung nandito ang King, sa ating kalagitnaan, nandito rin ba ang kingdom? Nandito ang kingdom of God. Therefore, hinanap natin ang kingdom of God. May blessing ba tayo maiuuwi? Of course. We have peace, we have joy, we have love. And we don't know kung ano pa mga blessings na pwedeng dumating. May nakikita nga ako, may mag-aabot sa inyo na 1 million. May isang tao makakatanggap na 1 million. De, joke lang po yun. Minsan nakakatanggap tayo ng financial blessings. No? Meron lumalapit po sa atin. O di kaya, yung may isang tapik lang sa atin, ang laking bagay na. Yun yung walang-wala na hindi mo naramasan. Yung tinapik ka lang para encouragement. Lord, salamat. Sulit na ako today. At marami pa mga bagay na pwede natin matanggap na blessings. At ang kingdom of God, Luke 17:21, Jesus said, NLT, the kingdom of God is among you. At
At habang tayo kumakalat ng kumakalat, nag-i-expand ang kingdom. Kaya mahalaga may presence ng mga Christian. Maganda nga, nandun tayo sa marketplace, sa ating work, sa school, sa community. Kasi yung kingdom of God, nararanasan nila through us. Because we are the light of the world. Sa CEV, Jesus said, the kingdom of God is here with you. So nandito yung kingdom. Kasi where the king is, nandoon ang kingdom. So hinahanap natin yung kingdom of God. Romans 14:17-18, sapagkat ang paghahari ng Diyos or the kingdom of God ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Although, sabi nga, whether you eat, whether you drink, do it for the glory of God. In that sense, kingdom of God pa rin yun. Ang point dito, hindi ito about puro mga material things. No? Ito ay tungkol, sabay-sabay po, sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan, at kagalakan na pinagkakaloob ng Espiritu Santo. So nararanasan mo yon. So kapag ikaw halimbawa, ano ba yan? Araw-araw na lang akong galit, araw-araw na lang akong konsumido, araw-araw na lang akong irritable, araw-araw na lang akong natatakot. Kapatid, ba't wala kang kapayapaan? Ba't wala kang kagalakan? Maganda tinatanong mo sarili mo, pinaghaharian ba ako ng Diyos ngayon? Kasi baka ako na uli ang naghahari sa aking buhay. Pwede po mangyari yan. Pwede po ba yun? May kudeta? Nakudeta mo ang Diyos? Ikaw na uli ang hari? Pwede po yun. Ikaw na uli ang boss ng buhay mo. Hindi. Mag-collab ka lang sa talagang boss natin. And then, kunin mo uli yung kapayapaan at kagalakan na dulot ng Espiritu Santo. Available ba yan, yung peace? Kumusta kayo ngayon, kapatid? Nararanasan niyo po ba yung kapayapaan? Yung kagalakan galing sa Espiritu Santo? I hope nararanasan natin. Very much available. Easily for the taking of each one of us. Sabi sa verse 18, sabay-sabay po, ang naglilingkod kay Jesus nang may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at ginagalang ng mga tao. See, di ba? Pagka yung kingdom of God na sa'yo, di ba? Ginagalang ka, nirespeto ka, na-magnetize mo sila. And then nagkakaroon kayo ng mga projects, opportunities, o baka pwede mong trabahuhin ito, o ikaw na nga umasikaso nito, pwede mong gawin ito, bigyan ka na kami ganitong halaga, then nag-grow ka. And then hindi lang bungalow ang kaya mo palang ipagawa. Up and down pala. May swimming pool pa, ditiklop lang, no? Pero may swimming pool ka, no? Marami pang pwedeng blessings, amazing. Ay, isa pang amazing is, pinoposition mo ang sarili mo kapag hinahanap mo ang kingdom of God sa dalawang ruta. Ang isang ruta ay yung typical course na Agriculture 101. Kung anong tinanim, yun ang iyong aanihin. Ang isa ay yung quantum possibility. Meaning, yung 25 years na maaabot mo, pwede kang i-catapult ng Lord sa 25 years through 2 years lang or 2 months lang. Na dapat 25 years mo ma-accomplish, ikakatapult ka ng Lord dun sa kaya mong ipunin ng 25 years, 2 months lang or 2 years. Yun po yung quantum possibility. I see na yung paglalakbay natin, pwedeng dalawa. Pwede yung typical na kung ano yung ginagawa mo, nasusuklian yung ginagawa mo. No? Siksik, liglig, umaapaw, kung todo mo na husay. And the another, because of faith, and you seek the kingdom of God, pwede niyang pabilisin ang ilang mga bagay sa'yo. But whichever, panalo ka. Ibibigay ng Diyos lahat ng kailangan mo. Gusto po ba natin yon? That all we need, gusto natin? Again, Matthew 6:33, seek the kingdom of God above all else. Okay naman yung all else na yon. Unahin lang natin yung first button. The first button is the kingdom of God. Pagising sa umaga, assignment natin bukas, and every morning, bago ang cellphone, ano unahin? Netflix. Ay, hindi. Unahin natin ano ay? Devotion, time with the Lord, okay? And He will give you, sabay-sabay po, He will give you everything you need. Yun ba desire nyo para sa bawat sa atin? O i-desire natin wag lang para sa sarili. Desire natin sa lahat ng members ng church. Para lahat, mas masaya. And so that yung desire ni Jesus, na sabi niya, to give you life, life to the fullest. Maranasan ng lahat, yung life to the fullest na nais ng Diyos, meaning totality of life, complete balance. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, marami pong salamat na napakaganda po ng inyong pong ng sistema para po sa mundong ito. The spiritual system, most especially. Dalahin po namin, Panginoon, na kami po ay makaayon sa inyong pong sistema. Mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan, magkaroon tayo ng personal na tugon sa atin pong message na napakinggan this morning.
Ama namin Diyos, narinig niyo po ang mga panalangin, ang mga tugon po ng inyo po mga anak. Salamat po sa napakagandang mga panuntunan ninyo, inyong mga utos na may pangako, gaya namin pong tinalakay po ngayon. Salamat po, O Diyos, nagpapasakop po kami, uunahin po namin ang inyo pong paghahari sa aming pong buhay. Ngayong araw na ito, inuna po namin kayo, at bawat araw po, Panginoon, sa aming pagising, kayo po ang uunahin namin. And I pray, Father, na kayo po magre-reveal ng marami pang mga amazing na mga revelations, amazing mga messages, ang mga surprises niyo po para sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ipagkakalob niyo lahat ng aming pangailangan. This we pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen.